14 na testigo kinakatakutan ng palasyo. At ito, harap-harapang panunuhol para sa mga taong may alam dito sa flood control scam ay binunyag na. Nako, ito po mga banateros, mga kabiyaya, malupit itong mga pag-uusapan ho natin ngayon dahil etong 14, yung bagong mga testigo, ay ito nga daw ay hindi natin tukoy kung ito ba ay 14 na Marines or 14 na kapulisan or 14 na kasunduluhan. Hindi ho natin tukoy, no? Hindi natin patukoy kasi hindi pa masyado tong binubulgar. Pero dahil nga dito sa 14 na to ay ilalockdown ng Senado or isasarado ang Senado. Nako, grabe talaga tong ano na to, ha. Grabe talaga tong mukhang kung takot sila sa 18 brave Marines, di hamak na mas takot sila dito sa 14 sa 14 na testigo. Sino-sino ba tong mga to? 'Di ba dati kamakailan lang may namabalitaan na may 2 testigo na ikakagimbal, ikakagulantang ng mga politikong involved dito sa flood control scam. So ngayon, eto may 14 na naman na panibagong testigo na lalabas, talagang mas lalo silang nagulantang. 'Di ba? At talagang alam yun, hindi sila kung ano-ano yun yung ginagawa nila, kaso dito, kaso doon. Kamakailan nga lang nagkaso etong si the greatest pastor in the world na si Benny Atras Abante dahil nga daw sa pagbibintang sa kanya sa napagkadawit sa flood control scam. At nandyan din po ang pinaka-greatest senator in the world na si Erwin Tulfo na nagsampa din ng kaso. So uso naman yan, ganyan naman talaga kadalasan. Pansinin nyo yung mga taong involved sa flood control scam, kadalasan sila yung panay sampa ng kaso. Diba? Panay sampa ng kaso, katulad yan, yung mga congressman, yung mga ilang senador na involved dito sa kasong to, kadalasan ho natin nakikita yan na biglang maglalabas yan ng balita na may hawak-hawak na papel at sila ay may kinasuhan dahil paninira daw ang ginagawa sa kanila. Pero kapag sila ang nagsalita about sa inyo or sa iyo or sa iba, lalong-lalo na sa mga Duterte, hindi paninira yun. Totoo daw yun. At ito pinakamalupit, yung panunuhol, no? Sino tong sikat na politiko na tangkang suhulan para lang manahimik dito sa flood control scam na to. Mamaya papakita ko ho ang video sa inyo yan. At syempre, bago tayo magsimula, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Pakidamay na rin po ang aking second channel na JG Banateros, aking Facebook page na JG Banateros. Maraming salamat dahil nasa 125k followers na po tayo. Sana hindi na magurgor. At sana ay mabalik ko din po yung mga una ko pang Facebook page katulad nung Guevara Reels at marami pa akong ibang Facebook page na hindi ko ma-recover dahil basta ginagawa ng katarantaduhan ng mga kalaban. So yun, yung TikTok account din natin at syempre ng Banateros Brothers, especially to Banat Bay. Alam nyo, sa totoo lang kapag nanonood ako ng video ni Banat Bay mas lalo akong natututo. No? Alam nyo, maganda sa isang vlogger yon, sa mga nagsisimula mag-vlog dyan. Manood po kayo sa mga katulad niyan. Kung kayo ay politics, wala naman pong kabawasan yun. No? Halimbawa ako, politics din ako. Kasi kadalasan merong nangyayaring may nangyayaring kalokohan or kalokohang pag-iisip. Halimbawa, si Banat Bay, tapos yung ibang mga vlogger. So, yung ibang mga vlogger, kapantayan ng views ni Banat Bay or mga nanonood. Ang tingin nila sa sarili nila, parang sila na yung tama lagi. Maganda na yung argumento nila, ayaw na nilang manood sa iba kasi parang feeling nila masikat sila kaysa doon. Feeling nila mas matalino sila kaysa doon. Ayun yung pinakamali na gawain. Ayun yung alam niyo yung pinaka masama. May mga ganyang vlogger
So naranasan ko din yan noon. Naranasan ko yan pero hindi ko yan ginawa. Sa halip mas lalo ko pang ina-upgrade yung sarili ko, mas lalo pa akong gusto ko pang mas matuto pa. At yan nga, isa kong gustong matutunan na yung iba pang mga argumento, iba pang mga analysis na makukuha ko at nakukuha ko yan sa channel ni Banat Bay. Hindi sa sumisip-sip ako, wala akong pakialam dun sa kalbong yun, no? Ang akin lang para sa mga sa mga kapwa ko vlogger, especially to politics vlogger, panoorin nyo, manood kayo. Hindi lang kay Banat Bay, no? So sa iba pa yan, marami diyan mga magagaling analysis yan, sila Attorney Neil, sila Attorney Turion. So hindi naman sila mga vlogger pero ang sarap panoorin ng mga video nila kasi mas natututo ka pa. Lalong-lalo na sa batas, no? So ganun kasi ginagawa ko, minsan hindi ko tinignan ng sarili ko na ako ay sikat at ako ay magaling na vlogger. Never ko, sa tutusin, diba? Dito nga minsan nauutal-utal tayo, hindi tayo masyadong maarte sa vlog, hindi tayo magaling, hindi tayo wholesome. Kasi kapag isa kang influencer, isa kang vlogger, lalo't politics, na maraming nanonood sa'yo, kailangan maging wholesome kayo, maging talagang solid yung tirada mo. No? Talagang walang tapon. Ganun, no? Walang napapanis na segundo or minuto sa'yo. Kaya dapat, pero ako, hindi pa po ako ganun. Masyado pa akong hilaw na hilaw. No? Kaya yan ang advice ko sa iba. Kasi marami kasing mga vlogger na minsan nagchat-chat din sa akin na, Jay, paano ba ito? Paano ganyan? Ang ano ko lang sa kanila, ang advice ko lang sila is manood sila sa mga kapwa nila YouTuber na alam din nilang mas marami silang matututunan. Kasi ina-advise ko rin minsan, ako nanonood ako kay Banat Bay at nagre-research din ako ng sarili ko, nagbabasa-basa ako, nanonood ako. Basta marami akong pinapanood na alam kong matututo ako. Dapat yun ng panoorin nyo. Lalong-lalo na sa mga viewers din, no? Sa mga viewers na patuloy na nanonood sa Banateros Brothers, SMNI, sa mundo ng politics world, hindi lang dapat din kayo nakadepende sa amin ng mga vlogger. Hindi rin dapat kayo nakadepende sa kung ano yung napapanood nyo. Dapat gumawa din kayo ng hakbang na para matuto kayo. Matuto kayo at malaman nyo kung ano yung punot dulo ng issue na yon. No, kasi kadalasan ugali ng mga Pilipino yung, ay si ganyan. Katulad ko, dati nagka-issue ako about ng ano daw ako ng bata. Nandukot daw ako ng bata or ganun. So yung iba naniwala ka, si Jay, ano yan, minyak yan, minyak. Pero nagtataka, hindi ba kayo nagtataka na kung ako ay gumawa man ako ng ganon, gumawa man ako ng illegal or paglabag sa batas, di sana nakakulong na ako, diba? So sana maging ganon yung utak ng ibang mga viewers natin. Alam ko naman matatalino ang mga Duterte supporters. Ito naman tong opinion ko ay abot lamang dun sa mga basher, sa mga manonood na hanggang ngayon na hindi pa rin nabubuksan ng kanilang mga kaisipan dahil wala silang utak. Joke lang. So, yun ang palagi kong ginagawa. Kaya ako ay kahit papaano naman siguro, pa 1%, nag-upgrade, natututo. So, maganda na rin yun. Basta, ang pinakamaganda sa sarili, lalo na dito sa pagbablog, ay lagi kang nakatapak lang ang iyong paa sa lupa at wag mo yang iangat. Kasi kapag inangat mo yan, ikaw mismo mahihirapan yan. Yun, no? So, katulad yan sa mga politiko din na dati ay mga sinasabi kung alam mo yun, yung pinoproklama nila yung sarili nila na anak ng mahirap, 'di ba? Anak ng lupa. Oo, pero bandang huli naging anak na ng langit. Wow! Anak na ng langit kasi mataas na yung lipad katulad na lang yan nila Kimbo. Diba? Dati pa tricycle lang. Ngayon naka-customize band na. Si Abante na dating pastor lang pero grabe, no? Tawag dito, naka 18 million bulletproof na kotse. Yan, yung magkapatid na Erwin Tulfo na parang kami lang din noon. Ngayon ay naging senador na, kaya ang feeling nila ay mas tama ang sinasabi nila at may alam sila sa batas kaysa sa mga lawyer
na nagtapos ng pag-aaral tungkol sa batas. O, di ba? O, aminado ako diyan. Totoo 'yan. Na ang Tulfo Brothers ay parang ano na parang simula nung naging senador sila, parang alam niyo 'yun, naging mas parang gusto nila ipamukha sa atin na alam na nila ang lahat dahil sila ay dating journalist. Dating marami daw silang alam. Kaya nga ika nga ni Erwin Tulfo is bend the law. Pero mo yan, mas tinatalo nila yung mga lawyer na nagsunog ng kilay ng ilang taon para lang matutunan ang batas ng Pilipinas. Pero may mga lawyer din talaga na pilit din nilang binabali ang batas. Marami dyan. Lalo na yung mga anti-Duterte na mga lawyer. Lalo na, yan, yung leader nila na si Alticler. Diba? Si Alticler. Yung isa sa mga leader ng mga lawyer yan na mga pilit na binali, no? Hindi kaya nga kadalasan kong tinatanong kapag may lawyer kami na guest sa Vox Populi, ang tinatanong ko, nung nag-aral po ba kayo ng batas magkaiba po hindi pala magkaiba po ba ang inaral nyong batas kaysa sa inaral nila Anticler? Kasi ibang-iba, di ba? Ibang-iba. Yung batas ni Anticler iba Iba yung paniniwala niya sa batas, iba din dun. Samantalang, yung mga, sabihin na natin, sige, pro-Duterte lawyers, sabihin na natin ganon. Kasi yan naman ang tinatawag ng mga basher dyan, pro-Duterte lawyers. Eto, pustahan tayo, may pagpustahan ako sa inyo kung mamamali ako. Halimbawa, Attorney Topacio, Attorney Turion, Attorney Niel, sino pa ba? Maraming mga lawyer no? Attorney Mark Tolentino, Attorney Panelo, Attorney Paulo Panelo Jr. Tignan nyo, yung mga sinasabi nila about sa batas. Tapos yung sinasabi mismo or kung ano yung nilalaman ng konstitusyon, yun lang din yung nasa kanila. Pero yung mga anti-Duterte na mga lawyer, yung mga sinasabi nilang batas, kadalasan wala sa konstitusyon. Wala sa batas. Wala sa pambansang batas natin. Sa totoo lang, research nyo. Magbibigay ako ng isang sample sa inyo yung katulad nito. Yung about na lang sa sige. Yung about na lang sa illegal na pagpapaupo or pagdedeklara kay Senator Gatchalian bilang acting Senate President. Yung ibang mga lawyer, tuwang-tuwa dyan. Tama daw yan. Pero kapag binasa mo doon sa mismong batas ng Pilipinas, yung ginawa nilang yan, ay sobrang illegal. Sobrang illegal po talaga yan. Sobrang, alam mo yun, napakalayo na. Sa madaling salita, hindi nakapani-paniwala. No? So, pero yung sinasabi ng mga pro-Duterte lawyers, tugmang-tugma kung ano yung nasa batas natin. Kaya nga, hindi nyo rin kami masisisi, mga Pinklawan, Pulangaw at Dilawan, kung bakit kami sumusuporta sa mga lawyer na maka-Duterte. Alam nyo kung bakit? Yung sinasabi nila naaayon sa batas. Pero yung sinasabi ng mga lawyer na kakampi nyo, ng mga tolongges, wala, halos talagang maling-mali sa batas. Ika nga ni Erwin Tulfo ay bend the law. Talagang baling-bali no? So, ganyan naman, uso naman talaga yan. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo mga banateros, talagang matuto rin tayo na iano natin yung sarili natin. No, alam mo yun, matuto rin tayo sa sarili kahit ikaw ako. Sa totoo lang, hindi po ako graduate ng high school. Ako ay elementary lamang, pero kahit papaano naman siguro, alam ko na nasa tama ako at alam ko na naman na nasa tama at nasa magandang katayuan ako ngayon. Alam niyo na kung ano yung pinaglalaban ko ngayon. So, ito na mga banateros, pag-usapan na ho natin na makikita nyo dyan sa ating mga screen na itong iba't ibang mga balita. Kagaya lamang ho nito nung sinabi ni Vice President Sara Duterte. Itong sinabi ni VP Sara Duterte na mababasa nyo dyan sa ating screen. Ito po. Yung kaguluhan at kawalan ng direksyon ng ating bansa ay nagsasalamin kung ano ang klase ng leadership
mayroon ang nakaupo sa palasyo. Ika ni Vice President Sara Duterte. That's true. Oo, totoo naman kasi. Isipin nyo mga banateros, mga kabiyaya. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng magandang sample. Ito, palagi ko itong ginagawang sample. Pastor Apollo Kibuloy. Kung totoo yung mga pinagsasabi ng kritiko laban kay Pastor, unang-una, nagkaroon na dapat ng malaking gulo sa KOJC nung panahon ng KOJC siege na pinamunuan ni Torre or ginulo ni Marcos Jr. na pinamunuan ni Torre. Biruin nyo doon may kita nyo doon kung babalikan mo natin yung kaganapan. Kung bulok ang leader nila, magsisilayasan na yung mga miyembro nun. Magsisilayasan yung mga miyembro at hindi nila ipaglalaban yung kanilang kingdom hanggang patayan. Kung makikita nyo nun sa vlog namin, di ba? Halos talagang gustong talagang ilalaan talaga ng member ng KOJC yung buhay nila para lang doon sa kanilang mahal na syempre una-una kay pastor at doon mismo sa kanilang sa mga kanilang ari-arian na gustong angkinin ng mag-asawang palipad-lipad sa helicopter. Alam niyo naman kung sino na 'yan. Oh, 'di ba? Yung nagtuturo ng that's mine. That's mine. So 'yun isa sa mga kaya ako ginagawang etong si pastor kasi nga kagaya na sinabi ni BP Sara, kung matino ang leader, maayos naman yung pamamalakad. Kagaya na lang ni Pangulong Duterte, di ba? Maayos ang pamamalakad ni Pangulong Duterte. May ebidensya tayo niyan. Halimbawa, yung about sa mga bagyo. Noong panahon ni Pangulong Duterte, papunta pa lang yung bagyo or wala pa, nagbabadya pa lang yung bagyo, nakaprepare na yung mga ayuda, prepare na yung mga rescuer, nakaprepare na yung evacuation, lahat po nakaprepare na. Kaya kadalasan nung panahon ni Pangulong Duterte, kahit may malakas na bagyo na dumarating sa Pilipinas, preparado na. At ito, ako lang, siguro ngayon ko lang din to sasabihin sa inyo, na sa mga bagyo-bagyo na yan, simulat sa pool na umupo si Pangulong Duterte kasi nasa likod niya dyan si Pastor Apollo Kibuloy at ang buong Kingdom of the Jesus Christ. Isa sila sa mga tumutulong. Although hindi kasi katulad ng ibang politiko or katulad ng iba, etong si Pastor na kadalasan, di ba, kapag tumutulong, parang, alam mo yun, todo video, todo camera, todo patawag ng media. Sa kanila kasi hindi uso ganon sa dalawang magkaibigan na yan. Dalawang magkaibigan na sila Pangulong Duterte at Pastor Apollo Kibuloy. So hindi sa kanila yan Hindi parang wala silang pakialam sa ganyan. Hindi sila ganon. Kasi kadalasan sa mga nakikita natin, 'di ba, yung mga politiko pag namigay ng ayuda, todo picture, 'di ba? Pag abot, pak, 5 kilong bigas, ngingiti, uy, 'di ba? Pag nakapagpa-picture na, layas na. 'Di ba? Alam niyan yung ibang mga politiko yan diyan. So, talagang simulat sa pool ginagawa na nila to. At yun nga ang kinaganda sa pamumuno ni Pangulong Duterte. At syempre, pagkawala ng krimen sa bansang Pilipinas, alam nyo kung sa totoo lang, kung si Pangulong Duterte ang presidente ngayon, walang mangyayaring ganitong kalaking korupsyon. Walang ganitong mangyayaring kalaking korupsyon sa Pilipinas. O ngayon, tanungin natin si Bongbong Marcos. 'Di ba dati sinabi mo, liar? She is liar. She is liar. 'Di ba gumaganon-ganon siya yung about dun sa BICAM report na merong mga blanco. O 'di ba nangyayari na ngayon. So, ibig sabihin totoo talaga ang mga sinabi ni Pangulong Duterte. Kaya etong sinabi ni BP Sara Duterte, tama naman po talaga to na kung bulok ang sistema ng leader, bulok din ang sistema ng nasa baba nito. Kaya yung sinasabi dati ni Isko Moreno na katulad niya daw, mayor, hindi niya naman daw alam kung ano yung ginagawa ng mga empleyado niya. Puta na, weak ka. Di ba?
bulok kang leader pag ganun. Bakit nung panahon ni Pangulong Duterte, wala naman nangyaring ganyan. Ano, perfecto siya? So, ibig sabihin lang, ginampanan ni Pangulong Duterte yung trabaho niya talaga. At hindi ginagampanan ni Marcos Jr. kung anong trabaho niya ngayon. Yun lang yun. Hindi katwiran yun na hindi naman alam ni Pangulong Marcos lahat ng galawan nung nasa baba. Putang ina, nagpresidente pa siya. Di lumayas kayo pag di nyo pala kaya yung trabaho nyo. Samantalang ito, may pag-uusapan pa po tayo na isa pa pong balita, no? Security threat sa Senado. Posibleng kaugnay sa 18X Marine ng NBI. Ito, ayon pala sa NBI. Ayon sa National Bureau of Investigation or NBI, may posibleng kaugnay ang security threat sa Senado sa umano'y 18 dating bodyguards ni Saldico. Patuloy pa rin sinusuri ang ahensya ang impormasyon upang tiyakin ang kredibilidad ay nabulol kredibilidad ng Intel. Nilinaw naman ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian, na ang intelligence reports ay under validation pa at hindi pa opisyal na kumpirmado anya. Mahalaga maingatan na pagsusuri bago gumawa ng hakbang upang mapanatili ang seguridad sa loob ng Senado. Tangina, bakit? Nung panahon na, ngayon lang naman nagkagulo sa Senado nung hadlang kayo ng hadlang ha. Dati naman wala namang gulo dyan. 'Di ba? Di sa totoo lang ito mga banateros, gusto kasi nilang palabasin talaga na simula nung naging Senate President si Senator Alan Peter Cayetano, nagkakagulo na sa Senado. Pero sila talaga ang gumagawa ng gulo nun. Pinapakita lang nila sa taong bayan na magulo ang pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano. Yun yung gusto nila iparating sa atin. Kaso hindi naman tayo tanga eh. Katulad na lang yan. 'Di ba? Masyadong obvious, masyadong ginawa nila tayong mga tanga. Biruin mo, hindi daw sumipot ang 18X Marine doon sa fake hearing nila Tulpo, nila Gatchalian. Samantalang nasa baba lang yung 18X Marine, ayaw paakyatin. 'Di ba? So ganun kalupit yung ginagawa nilang mind conditioning sa atin. Minamanipulate nila yung utak natin para mapaniwala nila tayo. Kaso hindi naman tayo mga tanga eh. No? At yung sinasabing security threat at kaugnay ang 18X Marine, anong security threat? Unang-una, kung may threat man sa Senado, sa NBI nang galing yun. NBI ang nagsimula niyan, tapos ngayon isisisi nyo sa 18X Marine. Katarantaduhan naman ata yan. Ay, nako. Eto, pakapalan ng muka. Basahin natin, ha? Gatchalian, idineklarang si Erwin lang ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Puta, kapal na mukha na putang ina mga bayot. Muling iginiit ni Sen Sherwin Gatchalian na si Senador Tulpo lamang ang kinikilala niya, niya lang pala. Buti nilinaw mo, ikaw lang pala eh. Buti naman, excuse me. Ang kinikilala niya ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee sa gitna ng pagpapatuloy na sigalot sa liderato ng Senado. At sa mga magkatunggaling pag-angkin ng autoridad sa komite. Ang pahayag ni Gatchalian ay lumabas kasunod ng mga espekulasyon kung matutuloy ang mga pagdinig ng inuugnay sa kampo ni na Senador Alan Peter Cayetano, Senadora Pia Cayetano at Senador Rodante Marcoleta habang umiiral ang hated security measure at work from home argument sa Senado. No? So yan po, no. So ayon daw kay Gatchalian ay ang tinuturing niya daw na Senate President ay etong si Erwin Tulpo. Ay buti naman ikaw lang. Buti naman ikaw lang ang
ikaw lang ang naniniwala. Kasi kami, never ho naming pinaniwalaan at never naming tinuturing na Senate President yan si Erwin Tulfo. Kahit elementary grad, ay alam ho nila yon, ha? Oo, hindi ho tawag doon, hindi po kami mga tolongges na para gawin yung ogag, gawin yung tanga-tanga sa mga pinaggagawa nyo. Biruin mo ba naman, 11 plus 1 equals 13. Kahit naman siguro sino tanongin mo nun, halimbawa, sige, hayaan nyo, gagawa tayo ng interview niyan in public. Magtatanong tayo kung 11 plus 1 equals, wag sinabi nilang 12, mali, 13. Kasi yan po ang yan po ang ang ng Senado. Yung 11, abangan niyo yan, Hindi, gagawin ko po talaga yan. Gagawin ko yan, mag-interview ako in public at tatanungin ko sila kung ano ang tamang sagot. 11 plus 1 equals 12. Ano ang sagot nila? Tingnan niyo po tayo, na sana na lang talaga walang mga kabataan na nakapanood nun dahil talagang magugulantang. Biruin mo kauna-unahan sa kasaysayan na yung mga senador dapat na, alam mo yun, na sila yung magpatupad ng tama at magpatupad ng dunong or para matutunan ng mga kabataan ng tama, ay sila yung gumagawa ng hakbang para matutunan ng mga kabataan yung mali. Pero yung 11 plus 1 equals 12. Diba? Gago, diba? O eto na, huli. Kung ungab, tinukoy ang social media reactions bilang senyales ng pagkakadismaya ng publiko. Eto. Nagbigay ng reaksyon si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab matapos mapansin umano ang dami ng ha-ha at angry reaction sa ilang social media post na may kaugnay sa mga personalidad at isyung inuugnay sa administrasyon. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Kong Ungab na tila may kapansing-pansing pattern sa mga reaksyon ng netizen sa mga balitang may kinalaman sa mga kasalukuyang kontrobersyal sa Senado at pambansang politika. Anya ni Ungab, may napansin kayo. Sa tuwing may press release ang ilang personalidad, nakaalyado ng administrasyon, hindi nirerespetong komento ang sumasalubong sa kanila, kundi buhos ng haha at angry reaction. Hindi na ito kayang takpan ng bayan na survey o magarbong spin. Sa bawat emoji na panunuya at galit, malinaw ang mensahe na hindi naniniwala ang taong bayan, kaya kahihiyan at pagkamunhi na lang ang ibinabalik sa kanila. Ay totoo naman. Obvious naman, mga banateros, mga kabiyaya. Tingnan nyo na lang nung halimbawa, ewan ko kung nandito yung picture Tingnan ko lang para maipakita ko sa inyo. Kasi nung nakaraan may nakita po akong picture na sobrang daming daming at sobrang ang layo ng pinagkaiba ng legit Senate Blue Ribbon hearing versus sa Senate fake Blue Ribbon hearing. No? At eto pa pinakamalupit, bakit parang mas pinapakinggan pa ng taong bayan ng 18 Brave Marine kaysa sa mga senador doon sa mga BBM senador kung tawagin. Biruin nyo, nag-live po ang attorney si Attorney Baligod ba yun, kung di ako nagkakamali sa kanyang apelido. Nag-live sila doon sa, hindi ko alam kung saang room yun, pero nasa halos 200 or nasa talagang ang daming nanonood sa kanila. Libo ang nanonood sa live na yon. Samantalang yung live ng Senate Blue Ribbon hearing, fake hearing, ay nasa 6,000 lang. So may punto naman dito si
Congressman Isidro Ungab, talagang, di sa totoo, dalawang presidente na po ang naipanalo ng social media. Si Pangulong Duterte at si Bongbong Marcos. Sa totoo lang, bukod po dun, kasi grabe naman din talaga mag-ano. Kaya nga tingnan nyo, tinatarget nila ang social media kasi nga, dyan sila lalong nalilintikan eh. No, tinatarget nila yung mga vlogger, kinakasuhan, tinatakot, 'di ba? At iniiwasang makapagsalita yung iba laban sa kanila. At ngayon, medyo nagiging garapal na sila. Nagiging makapal na mukha nila. Alam naman na nila na napapanood ng taong bayan, katulad na lang yan. Yung sinasabi nilang hindi daw sumipot ang 18 Brave Marines. Alam naman natin, kitang-kita natin na andoon sa baba ng Senado ang ayaw nilang papasukin ang 18 ex-Marine, di ba? So, talagang makapal na lang talaga yung mukha nila para sabihin sa atin, or parang pag ipamukha nila sa atin na tayo ay mga tulonggis kagaya nila. Oh. At eto na nga yung video na ipapanood ko sa inyo mga banateros, mga kabiyaya. Yung tangkang panunuhol ng mga politikong involved sa flood control scam. Nako, sino kayang kilalang politiko na ito na sinusuhulan para lang wag magsalita at wag sa publiko yung mga nalalaman niya about sa flood control scam. At eto pa yung pinakamalapit. Pagsasamahin ko na ho itong mga video na to, no? Etong, saan yun? Wait lang, anong title nitong hinayupak na to na lumagpas na to ako, no? Ito. Palpak ang Malacanang Senate sa Supreme Court. So yan panoorin po natin yung video. Pasabay-sabay ho nating panoorin para lubos ho nating maunawaan. Po sa inyo lahat. At gusto ko lang unang-una maliwanagan lahat. Maraming salamat sa inyo na gusto akong tumakbong Vice President. Hindi po ako tatakbong Vice President. Baka tatakbo kong senador kung hindi matanggal yung bangag ngayon. Kung matanggal, baka hindi ako tatakbo. Isa lang po ang salita ko. Hindi po ako marunong magsinungaling. Kaya yung mga iboto nyo, yung mga hindi marunong magsinungaling, lalong-lalo na yung mga pinagtatakpan nila mga magnanakaw, yun ang pinakamasama, magnanakaw na rin sila. So, maliwanag po na salamat, hindi po ako tatakbong vice. Susuporta ako kay Inday Sara sa pagtakbo ko dahil sasamahan ko siya. At para lumakas ang loob nyo, ano bang ginagawa nila ngayon kay Vice President Sara? Pilit nilang kinakasuhan dahil wala silang may laban kay BP Inday Sara. Safe na safe po siya. Hindi siya matatanggal sa Senado o mapaparusahan dahil sa mga bagong bayani natin na 13 na senador. Pero wala na yung isa, kakasuhan nila dahil takot sila kasuhan dito sa atin. Magandang batas natin. Insulto yan sa mga justices natin. Dadali mo yung isang tao sa ibang bansa para silang bahala. Bakit? Mahina ba sila? O hindi marunong mga justices natin? Kaya hindi dapat, meron ako naka-record na pagsasalita ni Bongbong Marcos. Ayaw niya yung ICC. Sinabi niya, ayaw niya ang ICC. Pero ginawa niya. Dahil si Tatay Digong ang unang nakapansin sa katiwalian sa GAA. Nung pinansin niya yun na. Pinahuli na siya, walang warrant of arrest, pinili siya, kidnapping yun. Well, anyway, yun po ang ngayon po nangyayari sa ating bansa. Hindi nila matatanggal si Inday Sara para lumakas ang loob nyo. Kailangan nila 16 na boto. Saan sila kukuha ng 16 na boto? Kaya kako, bayani at pagdasal natin ang mga bagong bayani ng 13 senador, 13 senators, tinanggalan na isa, 12 pa, 11 lang sila.
ang kailangan para i-convict si Inday Sara, mas kinakalukuhan yung mga sinasabi nila, 16. Saan sila magnanakaw ng 16? Eh yung 12 na titira, mas anong gawin sa amin, ikulong na kami lahat, hindi na sila babaliktad. Kaya suportahan natin ngayon yung 12, kinasuhan na lahat. Ako rin, kinasuhan ng palso. Abogado ni Atty. Wanson. Pinayalan ako ng plunder, available. Hindi naman ginagalaw dahil hindi totoo. So, kung gusto nila kulong, tuloy nila yun. Hindi totoo. Para lang masabi na may kaso ako. So, mga kapatid, kung ano man ang ginawa ko sa Region Man para sa ating mga kapatid na Muslim, gagawin ko po sa lahat ng bansa para sa mga Muslim. So, tignan nyo ang nangyayari. Maliwanag na sila nagnanakaw sa kaban ng bayan. Ito lang masasabi ko, may abogado dito. Kung totoo ang ombudsman, nagsabi sila na kakasuhan namin si Speaker Martin Romualdez na tumatayob. 2 ang mastermind, yung nakawan ng bayan. Martin Romualdez at Marcos. So natuwa kami nung sinabi ng ombudsman, kakasuhan namin si Martin Romualdez. Sumagot si Martin Romualdez, hindi ako bababa mag-isa. Ang grabe corruption, public works and highways, at saka sa taas, executive, si Marcos. Tinuturo niya. So nung nagsalita, tahimik ang ombudsman, tahimik ang Martin, tahimik si Marcos. Dahil kung ituro niya, kasuhan nila si Martin, eto, kasama ko. Dahil sila 2 ang mastermind. So, ang liwanag. Sila na nagdakaw, sila pa nagbibintang. Anong gobyerno ito? Wala nang batas. Wala na. Ngayon, gusto na agawin yung Senado ulit. Kinakasuhan lahat. Sinabi, basta bumoto kayo sa amin, kumampi kayo, hindi kayo makakasuhan. Nung kumampi sila sa katotohanan, kinasuhan kagad sila, dami nila kinasuhan. So maliwanag mga kaibigan na sila, walang iba, ang may kagagawan nitong malaking nakawan ng bayan. Pera ng bayan. Matagal ko lang sinasabi, imbestigahan nyo sa distrito o probinsya ni Bongbong Marcos. Pupunta sila, isa lang tinignan, wala. Siya nag-appoint yung pupunta ron. Ngayon, sabi naman dahil alam ko, nung araw si Senator Lacson, bilib ako. At fighter yan. Kaya ako binuto rin. Asan na yung imbitasyon niya? Pakita ko sa... Ito imbitasyon niya sa akin dahil alam ko na totoo. Nagpunta ako sa kanya dahil nagsalita siya na ang nangyayari sa ating bansa ay tawag niya ay flooded gates of corruption and flooded gates of hell. Yan, sasalita na ako. Bukang nung nagpunta ako doon sa kanya, gusto ko tumulong para malaman nyo ang katotohanan. Pwede, sabi niya, pero isubmit mo yung affidavit. Ito yung invitasyon niya, hindi siya makapagsinungaling. Tinatanggap ako, nalalabas sa Senado sa April 14. April 7, ibigay mo yung affidavit mo. Bago ka namin ilabas sa 14. Pagpunta ko, ibigay mo sa September 7 hanggang 5 p.m. Nagpunta ako ng umaga, walang tao. Nagpunta ako sa Senado, papunta na ako doon, may dumating na sa bahay, same day, andito, kinakansela, umaga pa lang, kanselado na. Tapos sabi niya, hindi raw ako magbigay, ayaw ko raw magbigay ng affidavit.
Eh, nandito ebidensya. Siya nag-cancel. Tapos siya nagsasabi ngayon na hindi ayaw ko mag-submit. Kaya ako takot sila dahil ayaw nila pinagtatakpan nila ang tunay na magnanakaw. Hinihingi ko lang, ilabas ako doon, ayaw. Kinansela niya. Nagsisinungaling pa na, ngayon ko lang napatunayan na sinungaling na si Senator Lacson dahil siya nag-cancel ng September 7. Eh sabi niya, siya nag-imbita, dalhin mo sa September 7 hanggang 5 p.m. Alas 9 pala, kinansel na sa bahay. Dumating na sa bahay ng cancellation. Paano ko isasubmit? So yun po ang totoo. Hindi po ako marunong magsinungaling para malaman niyo lahat. So, ako ay nagpapasalamat sa inyo lahat at lahat ng mga nagsasalita. Binabati ko kayong lahat. Dahil ang liwanag na ang nakawan ng bayan, kinakasuhan na nila lahat. Ito lang nakita ko na pinakamasamang presidente ng Pilipinas. Sila na nagnanakaw, sila pa nagbibintang. Bakit sila tahimik ngayon? Nagsalita ng ombudsman. So, hindi totoo ang ombudsman. Bakit tumahimik? Kakasuhan namin. Ngayon, hindi na kinakasuhan si Martin Romualdez dahil ituturo niya si Bongbong Marcos. Maliwanag. Maliwanag pa sa buwan ang ginagawa nila. Kaya ako ay nagpapasalamat dahil patuloy tayo. Maraming umaareglo sa akin. Hindi raw ako papahirapan. May pera ka naman, magbakasyon ka na lang. Kung hindi ka tatahimik, papahirapan kami lahat. Kako, pahirapan nyo na ako, patayin nyo na ako, hindi ko pwede mapagtakpan ng magnanakaw. So, awa ng Diyos, mananalo tayo. Awa ng Allah, mananalo po tayo ito dahil nasa atin ang katotohanan. Asahan nyo po. Asahan nyo po, napapasyalan ko kayo lahat. Maraming salamat po sa inyo lahat. Napakagandang araw po nitong araw na ito. Di ba ho? Bagamat gabi na dyan sa Pilipinas, sa amin hapon pa lamang, napakaganda pong balita. Binasura po ng kataas-taasang hukuman ang petisyon na isang guro sa ngalan ng Malacanang Senate na ideklara na lehitimong Senate Pro Tempore at Acting Senate President itong si Gatchalian at ang mga kasama niya sa BBM 11+1. Ibinasura po yung petisyon na humihingi na ideklara na legal na Senate President, Acting Senate President at Senate Pro Tempore si Gatchalian at ang kanyang mga kasama na si Erich Sylvester, the American law bender, bilang di umano ay chairperson ng Committee on Blue Ribbon na tinatawag nating Red Ribbon. Napakagandang balita po ito. Dahil bagamat humingi sila ng basbas sa Korte Suprema na sila ang legal na liderato ng Senado, ibinasura ng Korte Suprema. At dahil ibinasura ng Korte Suprema yung ganyang petisyon, walang basbas na legal ang Malacanang Senate at walang basbas na legal na Acting Senate President at Speaker Pro Tempore itong si Gatchalian at ang kanyang mga kasama. Totoo po. Ang dahilan ay dahil no standing yung petitioner. Pero wag po kayong magkakamali. Nung kami po ay naghain ng petisyon para ibasura yung impeachment complaint laban kay dating Chief Justice Hilarion Davide, wala rin po kaming personalidad noon. Dahil hindi naman kami yung ini-impeach. Okay? Kami mga concerned citizens lamang. Pero anong sabi ng Korte Suprema? Sa kauna-unahang pagkakataon, kaso ko po yan, Francisco versus House of Representatives. Ang sabi nila, kaming mga ordinaryong mamamayan, merong citizen standing para magdemanda
kapag merong labag sa saligang batas o para sa mga gawain na kahit anong sangay ng gobyerno na labag sa saligang batas. At dahil kami ay kinilala na merong citizen standing, rinisolba ang aming petition at sinabi mali ang ginawa ng Kamara de Representante dahil yung pangalawang impeachment labang kay Hilarion Davide na pinamunuan nitong Gibo Maltese citizen Teodoro ay labag sa saligang batas dahil ito'y hinain sa loob ng isang taon na pinagbabawal. Dahil alam naman natin na sa isang taon, ang isang impeachable official ay po pwede lang magkaroon ng impeachment complaint once, not twice. So, anong pagkakaiba nung panahon na kami ay nagdemanda bilang ordinaryong mamamayan at itong school teacher na nagdemanda para kilalanin na legal sila Malacanang Senate? Wala po. Sa totoo lang, kung gustong iresolba yan ng Korte Suprema, dapat na resolba yan dahil kami, nung panahon ni Hilarion Davide, wala naman kaming pakialam dyan sa impeachment ni Hilarion Davide. Hindi naman kami ang ini-impeach. Hindi naman kami mambabatas na mayroong personalidad para magdemanda kung nalalabag ang saligang batas. Ibig sabihin, talagang ayaw maghimasok ng Korte Suprema dun sa issue na dinulog sa kanila. Bakit? Kasi nga, sa tingin nila, walang dapat babago sa Senado. Ang halal ng 13 senador na sang-ayon sa ating saligang batas, ang boto na kinakailangan ng kahit sinong nagnanais na maging Senate President ay 13. At sa ngayon, 13, iisa lang ang nakakuha ng 13 boto. At yan si Alan Peter Cayetano. So nang dinismiss ng hukuman itong petisyon na bigyan ng basbas sila Sherwin Gatchalian na legal na opisyalis ng Senado, ayaw paghimasukan ng Korte Suprema ang status quo dahil ang status quo si Alan Peter Cayetano lamang ang Senate President. Paano naman yung dulog nitong teacher neto na kilalanin si Erich Sylvester, the American, the law bender, bilang ka-chairperson ng Blue Ribbon Committee na tinatawag na Red Ribbon Committee sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ayaw rin paghimasukan ng hukuman. Kasi malinaw naman sa saligang batas na a quorum shall be majority of members of each house. So bago magkaroon ng mga bagong chairpersons ng mga committee, kinakailangan may quorum. Ano ang quorum? Ang quorum, sang-ayon sa lengguwahe, napakalinaw na lengguwahe ng ating saligang batas, majority. Anong majority? 12 plus 1, 13. So ito yung sinasabi natin na kapag ang Korte Suprema ay nag-dismiss ng kaso for whatever reason, ini-institutionalize niya, gina-justify niya ang status quo. Ibig sabihin, nananatiling Senate President si Alan Peter Cayetano, nananatiling chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee si Pia Cayetano, at nananatiling chairperson ng subcommittee on the flood control scam si Senator Rodante Marcoleta. Pahiya ang Senate ng Malacanang. Bagamat, sasabihin nila, ang Rasyo Dasidandi walang standing. Bagamat, totoo yan, na-dismiss because of no standing, ang epekto, it will justify the status quo. At ang status quo ay Alan Peter Cayetano and the majority of 13 na kinabilangan ni Senator Bato de la Rosa. Yan po ang epekto kapag hindi binigyan ng due course ang isang petisyon ng Korte Suprema. It legitimizes the status quo at ang status quo si Alan Peter Cayetano ang Senate President, si Pia ang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee at si Senator Marcoleta ang chairperson ng Subcommittee on the Flood Control Scam. Ano na ngayon ang mangyayari kay Gatchalian? Mag-ingat ka, Gatchalian, dahil ikaw hindi ka abogado, di mo alam kung anong sinasabi talaga ng batas at ng saligang batas. Pag ikaw pumirma sa kahit anong tseke, that is usurpation of authority. At kapag yan ay kinilalang pirma mo ng bangko, that is malversation of public funds. Dahil tanging authorized signatory lamang dyan sa Senado ay ang Senate President
at ay walang iba kundi si Alan Peter Cayetano. Hindi mo maitatanggi na kinikilala nyo pa rin si Alan Peter Cayetano. Dahil hindi ka naman nila hinalal bilang Senate President. Bakit? Kasi wala silang 13 boto. Tama ang ginagawa nyo na humahanap kayo ngayon ng isang boto para magkaroon kayo ng 30 na boto. Dahil hanggang wala kang 30 na boto, huwag kang pipirma sa kahit anong cheque, malversation of public funds yan, at usurpation of authority. Alam mo yan. Kaya nga, hindi nyo dineklarang Senate President si Gatchalian dahil alam nyong walang legal na basihan. Katawa-tawa naman kayo, mga mambabatas kayo, hindi nyo maintindihan ang napakasimpleng lengguwahe na ang Senate President hahalal ng majority ng lahat ng miyembro. Ibig sabihin, 24. Magbabago lang yan kung merong namatay doon sa mga senador. Pero ngayon po, 24 ang senador, so ang kinakailangan na boto ay 13, ang quorum ay 13 pa rin. That is why I'm curious. Abay, si Gatchalian pa ang tumanggi doon sa joint signatories para lang hindi maantala ang sweldo ng mga empleyado ng Senado. E samantalang, siya naman yung nangangailangan ng deklarasyon sa hukuman na siya talaga ang acting Senate President. O ayan, binasura na. Wala na yung ganyang basbas. Paano ka ngayon? Tumanggi ka na. Ang Land Bank of the Philippines, ang depository ng Senate ngayon, kapag sila ay nag-encash ng cheque at tumanggap na cheque na pirmado ni Gatchalian, lagot sila. Malversation of public funds. At sa tingin ko, hindi nila pagpipilitan yan. Ang gagawin nila ngayon, talagang babrasuhin nila isa pang senador. May mga nagsasabi, kilala na kung sino yung senador na yun, yung senador nakakasuhan din. Gaya ng naanunsyo na ng ombudsman before na 3 senador ang kakasuhan dahil sa flood scam. Ako naman, sinabi na yan ng ombudsman. Sino yan? Jinggoy Estrada, Chis Escudero, and Joel Villanueva. Hindi ko alam kung bibigay itong si Joel Villanueva. O nga pala ha, maski ako po ay disappointed sa ginawa ni Chis Escudero, aaminin ko, di ko naman siya masisi. Bakit? Ako naka-asylum. Dahil alam ko naman, walang basihan yung kaso laban sa akin. Ang pagkakaiba dito sa mga senador neto, talagang may record na sila ay nagkaroon ng insertions, may record na sila ay nagrekomenda ng mga proyekto sa DPWH na alam naman natin na sang-ayon sa SOP, pinagkakakitaan nila. Pero naintindihan ko pa rin kung bakit ayaw nila makulong. Sino ba naman gusto makulong? Ang ating mga preso, sang-ayon po sa Redress, isang international NGO na kumikilitis sa mga prison conditions. Ang prison conditions sa Pilipinas ay torturous, cruel, degrading, and inhumane. So sinong masisisi mo kung ayaw nilang manatili sa kulungan na cruel, degrading, and inhumane and tantamount to torture? Kaya nga po, ang puso ko talaga nahahabag para kay Pastor Apollo Kibuloy dahil ilang beses na siyang kamuntik ng mamatay dahil sa kondisyones ng kulungan niya dyan sa Pasig City Jail. No? At yan naman ang dahilan kung bakit hinaharap ko ang mga kaso ko. Naghain ako ng petition for review sa Department of Justice dahil yan ay required bago ko makarating ng hukuman. Inupuan naman ng Secretary of Justice dahil ayaw nila na madesisyonan ng Korte Suprema kung tanim kaso nga ba o hindi ang kaso nila sa akin. So wag niyo po akong isipin na hindi ko naiintindihan si Chis Escudero at kung babaliktad itong si Joel Villanueva, wag niyo isipin hindi ko naiintindihan. Ang pagkakaiba lang namin, meron silang ginawa. Kaya nagkaroon sila ng kasong ganyan. Ako, ang ginawa ko lang, sinamahan ko yung kliyente ko bilang abogado para makipag-areglo dahil nga yung pambayad sa PAGCOR ginastos ng kanilang representante at humingi ng karagdagang panahon para magbayad ng pagkakautang. So malinis po ang konsyensya ko, hindi ko lang alam kung masasabi talaga yan ni Chis Escudero, ni Joel Villanueva at saka ni Jinggoy Estrada. Pero ganun pa man, hindi ako maghuhusga sa kanilang pagkatao. Ang sinasabi ko lang, malungkot kung dahil nga lang sa kanilang mga pribadong interes, isasakripisyo nila yung kapakanan ng taong bayang Pilipino. Dahil ang kapakanan ng taong bayang Pilipino, nangangailangan tayo ng independenteng Senado na tatayo laban sa nagmamalabis na presidente na meron tayo ngayon. Isang presidenteng bangag, isang presidenteng korap, isang presidente na mastermind
ng flood control scam. Again, mga kaibigan, magandang balita, ibinasura ang petisyon na humihingi ng basbas na legal ang mga peking liderato ng Senado na tinatawag nating Malacanang Senate. It's a good day for democracy. It's a good day for the Senate. It's a good day for the Filipino people. Maraming salamat, Korte Suprema, dahil itinaguyod nyo ang pinakamataas na batas sa ating bayan, ang ating saligang batas, itinaguyod nyo ang demokrasya. Mabuhay ang saligang batas, mabuhay ang kataas-taasang hukuman, mabuhay ang tunay na liderato ng Senado na pinamumunuan ni Alan Peter Cayetano, ang chairperson ng Blue Ribbon Committee na si Pia Cayetano, at ang subcommittee on flood control scam, si Senator Rodante Marcoleta. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po inyong Spoksang Bayan nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. God bless the Philippines. So yun, no, mga banateros, no, grabe yung pasabog ni Manong Chavit Singson na tangkang panunuhol sa kanya. Hindi lang mo natin mawa 100% to kung totoo ba to or hindi, 'di ba? So syempre, mahirap nang sabihin nating totoo talaga to. Pero sino-sino kaya? Excuse me. Sino-sino kayang mga politiko etong mga nanunuhol kay dating Governor Chavit Singson? At alam ko na ibabash na naman siya ng mga trolls diyan dahil diyan sa sinabi niya, no? Oh, alam niyo ito si Chavit Singson, si Manong Chavit talagang may isa rin, may ano rin to may matagal niya na rin sinasabi na meron siyang meron siyang alam niyo yun, meron siyang hawak na mga dokumento, mga ebidensya, at ilalabas niya daw to sa one time big time na sinasabi niya dati. Pero speaking of one time big time, 'di ba? Ngayon po ay may kumakalat sa social media na may isang relihiyon, may isang malaking relihiyon na magsasagawa ng revolusyon. Pero hindi po ito revolusyon na na sakitan. Ito ay mapayapang revolusyon para tuldukan na ang korupsyon na nangyayari ngayon sa ating gobyerno. No, sino kaya ano kaya itong relihiyon na to? At grabe daw, no? Talagang masasabing dito, eto na daw yung, kasi narinig ko tong one time big time na to kay Chavit Singson din. Ngayon, biglang pumutok ulit itong balitang to at maraming mga picture, marami ng mga ebidensya na ipinapakita na nagtitipon-tipon na talaga ang mga leaders ng iba't ibang, sa tutusin lang hindi lang iisang relihiyon kundi 2 or 3 malalaking relihiyon sa bansang Pilipinas na nag-uusap-usap na or na sila, nagkakaroon na ng pag-uusap sa kanilang mga leader para makiisa at or sasamahan nila, talagang magiging solid sila etong 3 relihiyon na to para katukin na yang ating gobyerno na stop na, tama na ang ginagawa niyong pagpapahirap sa mga Pilipino, no? So ngayon ay nilabas din yan ni Banat Bay. Si Banat Bay po ang unang nag-vlog niyan. Ngayon kung kakasuhan niyo po si Banat Bay na lang po. Joke lang, guys. Joke lang. Inilabas po yan ni Banat Bay. At alam naman ho natin na kapag si Banat Bay ang naglabas ng balita ay wala hong halong ka-fake newsan po yan. Yan po ay legit. At binalag na rin po natin yan. At marami na hong nakakaalam yan ngayon. At iba't ibang mga social media platform, iba't ibang mga social media influencer na ina-upload at tinatalakay po nila yung issue or yung kumakalat na balita na may 3 or may malalaking relihiyon na magsasagawa ng pinakamalawak na protesta sa kasaysayan ng Pilipinas. Nako.
mukhang kabado yung mga kawatan dyan. Hoy, musta na kayo? Mukhang eto na yung mukhang nalalapit na ang inyong katapusan. Mukhang maraming, alam nyo, excited talaga ako, no? Yung mga tapang-tapangan na mga congressman at mga senador ngayon, tapos si Himas Rehas. Naku, ang sarap nilang panoorin. Parang yung tipong, parang yung galit na galit ka dahil ninakawang ka, ninakaw yung sarili mong pera, sariling pera ng mga kababayan mo, ninakaw nila, binili nila ng mga sports car, pinangbayad nila sa mga kabit nila, sa mga babae nila, tapos makikita mo sila umiiyak nandun sa kulungan. Ang sarap sa pakiramdam nun. Oo. Ako talaga, promise, pag nakulong, may mga nakulong na una kong dadalawin si Torre, si Trillanes, yan. Ayan ang mga una kong dadalawin. Yan lang wala. Gusto ko lang sila, oy, kamusta ka na, pre? Masarap ba dyan? Gusto mo samahan kita dyan, pre? Yun yung gusto kong tanong, yun ang gusto kong makita, number one. At syempre, ang ating Monica Iha. Ayan ang isa sa mga gusto kong makitang makulong. Syempre, ang Monica Iha ni President Bongbong Marcos na walang iba kundi si Sandro Marcos. Yan. Isa sa mga pinakabatang pork barrel king, no? Sa kasaysayan ng mundo. Siya po ang tinaguri ang pork barrel king sa kasaysayan ng mundo. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo na grabe. No? Oy, Charis, baka pwede naman pabalato kahit mga 5 million lang. Baryang-barya na sa'yo yan. Oo, para lang matapos na yung bahay na binili ko doon para hindi na ako mangupahan. O tapos siguro kahit nga lang 1 million, tapos na yung bahay ko doon makakalipat na ako Oo, baka naman. Oo, kontakin mo lang ako sa Facebook page ko. Kaya ito yung, hindi pala kasya sa 5 million yung GCash, no? Hindi pala kasya doon yun, no? Kontakin mo na lang ako, Charis, balato naman, putang ina ka. Pero yan yung isa sa mga talagang inaabangan natin yung makulong yung mga hinayupak na yan. At doon nga sa pahayag din ni Attorney Harry Roque, no? Na talagang alam niyo siya, Attorney Harry Roque, isa din to sa alam niyo sa totoo lang maraming nangungutya kay Attorney Harry Roque, pero alam niyo ba na isa sa mga talagang kagalang-galang na mga lawyer yan dito sa bansang Pilipinas. Kung kilala niyo si Miriam Defensor Santiago, ay isa yan, si Attorney Harry Roque, sa talagang alam yon yung humihilera sa mga kilalang mga lawyer ng bansang Pilipinas. Ang katulad niyan, Rowena Guanzon, Attorney Salpanelo, Harry Roque, Topacio, Turion, syempre ang ating singing lawyer na si Jimmy Bondoc. So ang daming mga lawyer talaga na nasa side ng Duterte na sobrang goods. Hindi porket Duterte sila or ang kinaganda ay talagang sinusunod nila kung ano yung nasa batas na talagang dapat naman ay ipatupad o dapat nasundin, no? So yon mga banateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo dito sa mga napag-usapan natin? Comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros